Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, sumahod tayo. Ayan, so as 28 ngayon, so dapat ados pa yung sahod ko pero in advance na nila. So ito yun. Ayan. 4,730. Ayan, so 500 na lang matitira sa akin dito. 500 sobra ata. And meron pa naman akong pera dun sa wallet ko kasi nga yung binigay sa akin na red packet. So may natira pa ako. Ayun, and sahod ko din naman sa YouTube ngayong March 22. So kaya ko pang buhayin yung sarili ko. Ayan. Wala naman akong bibilhin masyado kasi nakompleto ko na yung mga kailangan. May itlog na ako doon. May mga pagkain. So, na lang, nalungkot lang ako sa sarili ko. Pumayat ako uli. Simula kasi nung nag-winter na, hindi na ako nag-check ng timbang. So, hindi ko na hinahabol yung timbang ko na dapat. Dati pag alam ko na 97 ako, kumakain ako ng madami, natutulog ako. Basta kumakain ako parati. Yung bunganga ko ayaw tumigil kakakain. So, nababantayan ko yung timbang ko. Pero nung nag-winter na, mabigat na kasi yung mga suot ko. So, hindi na ako nagtitimbang. And then, nag-check ako kanina yung dating 100 to 99 LBS or labs, nagiging 94 na lang. Bigla akong nagulat. Ang laki ng binagsak. Kasi nung nakaraan, may nakain ata akong masama. Sumuka ako. Grabe. Yung suka ko na nandyan yung amo ko sa harapan. And then, yung pinipigilan ko lang yung bunganga ko kasi baka bumulwak doon sa sa living room. Pero may suka na yung bibig ko, ganun. And then, nagtatae ako isang araw. Tapos, ang grabe ang ko. Wala akong ganang kumain. Isang araw din akong walang kain. And then, ngayon lang bumalik-balik yung pagkain ko. So, habang binibigay sa akin to kanina ng amo ko yung sahod, kinausap niya ako. Sabi niya, ang dami mo nang napermahan. Sabi niya, ganun doon sa sahod. Sabi niya, any days, mga hindi ko alam, walang exact day, pero kausapin niya daw yung agency and then pupunta daw kami doon kasi magpipirma daw uli kami ng kontrata. So, pa lang ngayon magma-March pa lang, inasikaso niya na. So, takot baka umatras ako. So, nagulat ako kasi nga ang aga-aga, akala ko magpa-process kami mga June na ba, mga May na ba? Ayan, 'di ba ganyan yung ibang amo? Kung kailan yung iba nga 2 weeks na lang bago yung expire nila ng visa, doon pa sila inaasikaso. Pero ako na kaagad, inasikaso na ako kaagad. So, yun, sabi niya sa akin, baka ngayong week or susunod na week pupunta kami ng agency, magpipirma kami. So, yung amo ko is hindi buraot. Hindi buraot sa mga ganyang papel-papel kasi nga tawag nito, agency pa rin yung magpa-process. Diba kapag mga renew na, amo na lang yung nagpa-process para makatipid siya. Dumaan pa din siya sa agency namin na, yun, yung agency pa rin namin dati. So, siguro, first time niya magkaroon ng renew, hindi niya naranasang ma-renew ng katulong. So, puro break contract yung niya, yung mga niya, katulong niya, isa lang yung nakatapos, finish contract, and nag-extend lang ng 1 month, yun lang. Pero yung, ako lang yung nag-renew, matibay, di ba? Proud sa sarili, matibay ako, charis. Kahit ganto-ganto lang ako, pero matiisin ako, kahit pagod, kahit puyat, kahit nilalagnat, hindi mo ako makikitang magreklamo, kasi siguro nga, ang way ni God, na para matiisan mo yung isang bagay, is ipapadanas niya sa iyo yung hirap. Sa Pinas, naranasan ko yung buhay namin na mahirap. Nung nag-Manila ako, unang Saba ko din, is gumigising ako ng alas 5 ng umaga, tas uwi ako alas 9 ng gabi. So, mahirap. So, parang na-mold ako ba? Parang nahubog ako na, ayun, alam niyo ba kung kailan ako naging hayahay? Nung nagtrabaho na ako sa mall, doon ko naranasan na matulog ng 9 hours. Kaso nga lang, kailangan ko mag-abroad kasi nga may isa akong subscriber, si Trob, kung daw yung work ko sa Pinas. So, ako, sales lady, and ako, pinaka-head. So, ako yung taga-utos. Bali, sa isang shop, ako yung head. And,
ayun, taga-utos ako doon sa ano namin, sa cashier, tas sa clerk. Pero naggagawa din naman ako, pero more on report ako, and report tsaka cellphone. Ayan. So, magaan lang yung trabaho ko doon, and yung pasok ko is 1:00 ng hapon, and uwi ko is 10:00 ng gabi. So, ang ano lang buhay ko doon. Pero yun nga lang, hindi ako nakukontento kasi nga, hindi ako nakakaipon. Alam mo yung masaya na ako, sinasabi ko sa sarili ko, magkaroon lang ako ng 20,000 na ipon sa isang taon. Tapos pagdating dito sa Hong Kong, kikitain ko lang yan sa loob ng 17 days, yung 20,000. Kailangan ko lang magtiis, kailangan ko lang magtiyaga. So, naging practical ako kasi nagpunta yung kapatid ko sa Kuwait. So, ako yung pinapadalhan niya ng pera na 22,000 every month. So, sabi ko, kung kaya niya, kaya ko din. Dito na lang ako sa Hong Kong kasi nga malapit, and kung gusto kong umatras or gusto kong umuwi, hindi ko kinaya yung trabaho, makakauwi ako. So, yun, nag-apply ako dito, and thankful kasi naswertehan, napunta ako dito sa amo ko na kahit buraot sa pagkain, pero mabait naman siya pagdating sa sa ugali ba. Minsan ka lang makakaano ng hindi ka sinisigawan, pwede kang matulog sa tanghali, walang pakialam sa trabaho, okay na ako dyan, hindi ako bugbog mentally, ayan, and emotionally, okay na kahit pagod ako physically. So, ayan, kinausap niya ako kanina, so sinabi ko din sa amo ko na kung kukuha ka ng ticket pa uwi sa akin, sabi ko talagang ganon, pwede bang sabihan mo ko ng mas maaga para makakuha din ako ng ticket galing Manila papuntang Negros, sabi kong ganun. Sabi niya, sige. Kasi nga guys, kailangan kong sabihin yun sa kanya kasi inaantay lang din ng boyfriend ko na may final na date ako ng ticket para makabook din siya ng ticket paluwas papuntang Maynila from America. So, yun lang yung inaantay namin. Kaya, kailangan kong mapilit yung amo ko na mga 1 month bago mangyari yun is sasabihan niya na ako para makasave kami sa ticket kasi mahal yung ticket from America going to Pinas. So, kailangan namin, ako kasi buraot, ayoko mabawasan yung ipon niya na hindi ako naawa. Alam ko kung magkano yung ipon ng boyfriend ko. Aside from that, may stock siya. Kaya sabi niya sa akin, anytime pwede ka nang makakapunta dito. Kasi sabi ko sa kanya, dagdagan mo pa yan. Alam niyo guys, kapag kayo, ngayon ko nararamdaman, kapag independent kayo na babae, yung kahit alam mo na may pera na yung boyfriend mo, mabubuhay na kayo, pero hindi ka makukontento, gusto mo may sarili ka ring pera. Ganyan ako. Kasi ngayon wala akong pera. Kaya ayoko na, kahit sabi niya, tara na, na-process na tayo ng papel. Hindi, ayoko. Kasi nga, wala pa akong ipon. Gusto ko, kung ano man mangyari sa akin, meron akong pera. Kahit sabihin mong iwanan mo ako anytime, mabubuhay ako. Yun yung kailangan, may ipon ako bago ako umuo sa kanya. Kaya sabi ko, antayin mo muna, kailangan ko lang tapusin to. Yun lang yun ng ganun yung sinasabi ko. Pero yung totoo, gusto ko talagang mag-ipon para sa sarili ko, para in case ko anong mangyari, meron talaga ako na matatawag ko na akin. So yun, sinabi ko sa amo ko, and sabi niya, sige, sabihan kita kung kailan ako kukuha ng ticket. Tapos sabi ng bata, kailan ka uuwi? Sabi ganun, kasi yung bata nakatanghoding ganun, ayaw ayaw umalis. Sabi ko, July 17. No! Sabi niya, kasi birthday niya yun kaya sinabi ko July 17, tumawa yung amo kong babae. No! July 18! July 18! Sabi niya ganun. So, natawa ako doon. So, natawa din ako kanina kasi naghahain ako, and then sabi na, ewan ko, bakit nagsabi yung amo kong babae na, salamat po. Tapos sabi ng bata, salamat po. Sabi ganun. Yung accent niya is Pinoy na Pinoy. Tapos sabi niya, pisti na bata. Tapos, tatawa yung amo kong babae kasi yung accent niya, iba diba pag accent ng Chinese, accent ng Pinoy is matigas. Tapos, inulit-ulit niya pa talaga, pisti na bata. Pisti na bata. Punyeta. Tapos, ginaya ng amo kong lalaki, what is it? Piste na bata, sabi ng alaga ko. So, pinaulit niya, pati yung nanay, gumaya din. Tapos, inulit ng bata ng mabilis, piste na bata. Tawang-tawa talaga yung amo kong babae na pahiga siya ng tawa sa sofa. Tapos, sabi niya, ano ibig sabihin yan? Sabi ko, ano ba yung sabi ko?
Oh my goodness! Nagulat. Hindi ko na maintindihan, hindi ko na maalala, pero yung sabi ko, oh gosh, kid! Yan ata yung sinabi ko, basta I say bata is kid. So I say, oh gosh, kid! Sabi ko ganun. Pero yung totoo talaga, animal ka na bata ka. So, ewan ko kung naniwala yung amo ko. Pero, buti nga, yan lang yung naalala ng amo ko. May mga iba pa talaga akong mga mura talaga. Buti yan lang yung naalala niya talaga. Kasi parati ko yan sinasabi sa kanya pagka naiinis ako. So, natawa na lang yung amo kong babae. And ngayong araw, sabi niya sa akin, pagkagising niya, and then, papasok siya sa school. Tapos nung lumabas na siya, sabi niya sa akin, Jen, huwag ka magluto ngayong araw sabi ng bata. Kasi, kakain tayo ng noodles. Hindi ko alam kung ano noodles sinasabi niya kasi hindi ko alam. Tapos tumawa yung amo kong babae. Tapos tumawa na lang din ako. Tapos pag uwi, totoo nga, nung gabi nag-order kami ng noodles, yung favorite ko sa lahat. Yung noodles na may kasamang chicken wings, na may kasamang hotdog, tsaka may kasamang kangkong. Favorite na favorite ko yan sa lahat. So, parang ang tagal-tagal ko last na nakakain yan, Chinese New Year. So, yun, tuwang-tuwa talaga ako kanina. And thankful ako kasi kahit papano naman, masaya ba kahit hindi ako stressed talaga. And alam nyo, sa buong linggo na to, wala yung amo kong lalaki kasi umalis. Nag-work. So, ako lang sa bahay parati buong araw. Uuwi lang yung amo ko sa hapon, mga alas 4, alas 5. Hindi ko na nga siya nakikita kasi nga, siya, aalis ako, tas uuwi siya, diretso sa ligo, makakauwi kami ng bata, alas 6 na. So, yung trabaho ko hindi stress. Hindi siya umuwi buong araw. So, trabaho lang ako, ginagawa ko lang yung trabaho ko. And then, pagkatapos ko trabahuin lahat, natulog ako. Ayan, kung makakarating siya minsan, natutulog ako alas 2. Tapos gigising ako alas 3. Minsan alas 2:30 dumadating siya. Diretso sa kwarto, maliligo. Tapos ako gigising. Tapos makita ko yung bag niya, may mga dala siyang gulay o dyan. Nililinis ko, nilalagay ko sa ref. So, kahit ganyan man lang, okay na ako sa yung pagkain, kaya ko naman yung asikasuhin or kaya ko naman yung diskartean. Ang lang sa akin, wag mo lang akong stressin mentally ba? Baka ma-stress talaga ako malala. So, ayun lang. Yun nga, i-renew na talaga ako. Final na talaga. Kasi ang kailangan ko dyan is matapos ko yung bahay. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.